Edward Chico, isang political analyst, attorney. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Happy New Year! Naku, magandang hapon po. Happy New Year, madam. At Happy New Year sa ating mga tagapakinig. Attorney, ito muna papasadahan ko lang muna. Ano pong sipo ninyo na nagpasko na pero wala pong VIP, big fish na nakulong sa flood control issue? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan bakit kasi nangangako din siya na ganyan. Ano? So I would assume kasi merong public pressure. Kasi syempre, kung yung taong bayan, hindi naman nila alam yung konsepto ng due process, hindi nila alam yung konsepto ng admissible evidence, di ba? So naiinip sila, gusto nila na meron talagang mapakulong. Siguro na pressure yung Pangulo na magsabi, bago magpasko may ipapakulong na tayo. I guess hindi tama yun, hindi magandang PR yun eh. Dapat ang ginawa ng Pangulo, tiyakin yung publiko na sisikaping limiin maigi, suriin yung mga ebidensya at bibigyan of course ng pagkakataon ang mga akusado na makapagpahayag ng kanilang depensa. And at the end of the day, kumpiyansa naman tayo sa kung meron tayo, wag mo kayong mag-alala, we will facilitate na hindi natin mapangako kung kailan na sila ay mapapakulong. Kasi alam mo, historically, in the past, napakaraming mga ganyang kaso sa gobyerno na minadali para lang masabi na maikulong yung tao. Kaya lang ang problema kapag nakulong mo, halimbawa ang ombudsman ay nagsampan ng information sa Sandigan Bayan, o edi syempre mapapakulong mo yan, non-bailable Kadalasan kung di plunder, malversation yan, hindi ba? Yan yung mga kaso, so non-bailable. Ang nangyayari, kung minadali at yung ebidensya ay hindi masyadong nasilip, basta masabi lang na maisampa, nagkaroon ng butas patuloy at nakalaya din yung mga nasangkot. Kasi nakakahanap sila ng paraan para malibat yung mga allegations, yung mga ebidensyang naipresenta. Oo. So I think hindi tama yung ginawa ng Pangulo napahiya patuloy siya. Pero attorney, paano pag sinabi niyang may nakulong naman si Sara Diskaya? Pero siyempre hindi naman yung inaasahan natin na makukulong lang. Alam mo, sa totoo lang, kung ang gagawin natin ay pakulong yung mga DPWH officials at siyempre itong mga contractors, talagang hindi tayo mauubos ng pwedeng ipakulong. Kasi alam mo naman, ma'am, ako na may matagal na rin na Pilipino at nakatira dito sa Pilipinas. Halos lahat na nakikita kong proyekto, kung hindi ghost project, ay substandard. Pero syempre sa taong bayan, ang interesado tayo to get at the bottom of things. Sino ba talaga ang may kasalanan? Sino ang mastermind? Sa mga malalaking tao, we want to send the wrong signal. Kasi alam mo, gusto natin makulong yung mga malalaking tao kasi iyaan ang naging kalakaran na. And for the first time, syempre gusto nating makita na genuinely talagang maidadala sila at magkakaroon ng hustisya. So yun yung problema, inaantay natin talaga Yung inaantay ho natin, mukhang iba ho yung dumating kasi may nag-resign na naman po sa ICC as commissioner. Ano bang impact nito, attorney, sa flood control issue, sa magandang reputation na gusto ipakita ni Pangulong Marcos sa usapin ng korupsyon? Actually, pwede pa naman niya ituloy yung investigasyon. Sa totoo lang, hindi naman din kailangan talaga yung ICI. Kung meron naman silang ebidensya na maisusumite halimbawa sa ombudsman at ito naman ay sapat para magkaroon ng pag-file ng tinatawag nating information sa court, that would suffice. Kaya lang, ang nakakatakot kasi, bakit sila nagre-resign? Yun ang unang tanong. So it's not really a question of may ICI ba or wala. Because as I said, kahit wala yan, kompleto naman ang mekanismo natin para pagulungin ang mga kaso at umandar ang mga ebidensya na naisusumite para makapagsampa ng karampatang informasyon. At tanong, bakit sila nagre-resign? That is a question that needs to be answered. Bakit? Kasi again, historically, balikan natin nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Pangulong Duterte, whether we like it or not, nagkaroon ng mga pagtatangka na magpakulong pero selective. Syempre, ang napapakulong, yung mga kaaway, hindi ba? Yung mga kakampi, hindi napapakulong, hindi ba? Nakakalusot. At yan ang pangamba noong nagpatawag ang Pangulo ng press conference at nagpahayag na wag ho kayong mag-alala, ikukulong natin ang dapat ikulong. Ngayon na nga, nakikita natin, may mga question na, bakit yung ibang ebidensya na mag-uugnay sa isang individual, parang hindi masyadong na-highlight, bakit ito yung tinututukan. So again, yung pangamba na maging selective ay parang nagkakatotoo. Kaya sa tingin ko, hindi pa naman hulihan lahat, the President should see to it
na talagang lahat ng dapat ikulong ay ipakulong at lahat ng dapat may kasalanan ay pagbayarin. So may impact po ito sa ICI at sa investigasyon sa flood control anomalies? Well, as I said, kahit nga wala yung ICI, pwede naman sila magpatuloy talaga. To begin with, hindi naman kailangan. And besides, kawawa din naman yung ICI. Biro mo, wala naman silang contempt powers. Oo. Wala din silang kapangyarihan. Alam mo, it's essentially fact-finding. Ang ombudsman, in fact, has the ability to do that, hindi ba? At kung meron naman mga complainant, pwede nang diretso magsampa ng kaso. I think, kaya natin talaga nilagay yung ICI para number one, mas magkaroon ng focus sa issue ng flood control controversy. Ibig sabihin, merong body, na fact-finding body, na ang gagawin nila, tututok lang talaga dito. Pangalawa, naglagay tayo ng ICI para maipakita natin na talagang kumikilos ang pamahalaan. Kumbaga, the president is putting his money where his mouth is. Talagang gusto niya magpakulong at talagang nagkakalat siya ng mga ebidensya. At talagang tinitingnan niya kung sino pwede makasuhan. Pangatlo, siyempre gusto natin na maging transparent sa pamamagitan ng ICI. Kaya lang from the very start, kung mapansin mo, hindi naman natin alam yung ibang mga proceedings na nangyari dyan. Kaya nung nag-design sila, nagdadagdag siya ng mas maraming katanungan kaysa sagot. Parang po, pag VIP rin, puro closed door, attorney. Closed door. So, syempre nakakapagtaka yun. Halimbawa si Sandro or halimbawa si Speaker. Kaya ang problema dyan, it doesn't help that these are people identified na malapit sa kanya, nakaalyado niya. Syempre hindi nakakatulong yung mga ganyang kaisipan. Mas nakakapagdulot yan ng maraming katanungan sa ating taong bayan. Ito ba seryoso? O baka kaya lang naman niya ito gustong mabuksan para ipitin lang yung kalaban niya or to divert attention away from him. Kasi tandaan natin, hindi ba nung pangalawang zona niya o pangatlo ba yun, niyabang niya yung flood control project. Naalala mo, sabi niya may mahigit 5,000 tayong flood control at hindi na babahain ng Pilipinas. Ang problema, binaha ang Pilipinas. Tapos ang dami nagreklamo, ang dami ngayong mga akusasyon. Akala ko ba, Mr. President? And then all of a sudden, nung kanyang sumunod na zona, nagsabi na siya na ipakukulong namin kayo, mahiya naman kayo. At yan na nga, binuksan niya na. So initially, sa tingin ko, he just wants to divert attention away from him kasi siya sisisiyan But in fairness to him, the fact na itinuloy niya, malaking bagay din kasi hindi naman niya kailangan gawin niya. Pwede naman siya mag-PR lang, tapos na, di ba? But basically, tinuloy naman niya. At sa umpisa, naging maganda naman talaga ang takbo. Kaya lang, itong mga bandang huli, yung pangamba ng maraming taong bayan, malamang siguro selective uli ito. Malamang meron dito mga mailulusot. Malamang meron mga untouchable dito. Malamang ang iipitin lang yung kalaban. Malamang yung mga gusto namin mapakulong, hindi sila lahat. So ito yung mga pangamba na parang unti-unti na nagkakatotoo dahil medyo nagka-crumble na nga itong ICI, maraming resignation. At yung mga individual na na-identify natin na sa tingin ko dapat sangkot sila, ay parang wala nang nangyari, di ba? So, attorney, anong inaasahan natin? Anong inaasahan natin sa 2026? Ang problema kasi dito, at the end of the day, malapit na ang 2028, di ba? So there's no doubt in my mind that the president can finish his term. Sa tingin ko, very unlikely na siya ay mapatalsik sa pwesto. Kasi kung titignan mo yung mga kilos protesta ngayon, fragmented sila, hindi naman sila united. May kilos protesta para ika nga ay idepensa ang pamilya Duterte. Merong kilos protesta para mag-focus lamang sa flood control. May mga kilos protesta naman na ayaw nilang maupo ang mga Duterte, so ayaw nilang pag-resignin si BBM. So these are actually fragmented efforts which would not actually bear anything. Kung baga wala may giging bunga yan. So sa tingin ko matatapos niya. Kaya lang, pagdating sa susunod na taon, konting panahon na lang magiging lindak na siya. Ibig sabihin, wala na siya, he can no longer pull punches. Hindi kagaya ngayon at nung araw. So ang tanong dyan, maisa sa pakatuparan ba yan o hindi? O babalik lang dati dahil dun sa mga nakaraang karanasan natin, mula sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, hanggang dito kay Pinoy, hanggang dito kay Pangulong Duterte, na pabalat bunga lamang ang mga inisyatibo, bagamat may nakulong, selective pa rin. Yan yung hindi ko talaga alam kung ako kasi mamas, totoo lang from the very start, may duda talaga ako na talagang mapapakulong niya lahat. But I'm really hoping he would. Kasi nga, malaking bagay na binuksan niya. Di sana tapusin niya talaga. Ito attorney, ito po,
3 hours ago lumabas. Yung net trust rating ni Pangulong Marcos bumaba ng negative 3%. Si Vice President Sara nag-improve ng 31%. Ito ay iniugnay pa rin sa usapin ng flood control at ito yung pinaka-latest SWS survey. Ano po ibig sabihin nito? Mas sumikat si VP Sara sa usapin ng flood control at ang impact nun kay PBBM? Pareho silang gobyerno, di ba? Unang-una sa lahat, sino ba ang nakinabang talaga sa flood control controversy na ito? Unang-una si VP Sara. Bakit? Tandaan mo, di ba ma'am, mga few months ago, ang focus natin yung impeachment. And around that time, unti-unting bumababa yung kanyang rating. Naalala mo naman, may mga time na medyo bumababa yan. Bagamat hindi drastic, kasi whether we like it or not, siguro kung mga 30, mga one-third ng populasyon, lalo na yung voting public, ay talagang makikipagpatayan para sa mga Duterte. That is a given hindi na mag-shift ng preference yan. Tama. But nonetheless, nung time na matunog itong usapin ng impeachment at lahat tayo nakafocus dito at kabi-kabila ang mga akusasyon laban sa kanya, naka-apekto rin sa kanyang sa pagbaba ng kanyang approval rating bilang isang public official. Pero ang nangyari, nung nagkaroon ng flood control controversy, unang-una, yung mga kaaway niya, sila ngayon yung sangkot. Di ibig sabihin, parang na-vindicate siya. Akong sinasabi niyong may kasalanan, sila din pala. Pangalawa, yung pangkasalanan nila mas malaki. Ako, magkano lang yung intelligence fund, yung confidential fund ko na nireklamo nyo. Sa kanila, bilyon-bilyon. So at the end of the day, she really benefited from this because na-divert yung attention away from her. Tapos nag-focus tayo doon ngayon sa mga kalaban niya na ngayon ay sila ang nasa gitna ng kontrobersiya. Sa panig naman ni Pangulong Marcos, bakit hindi siya bababa? Kasi kagaya ng sinabi ko, dapat pakatawanan niya ito kasi nagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa because he seems to be not delivering on his promise. Alam mo naman, ang taong bayan, reaksyonaryo yan. Pag may napansin sa'yo na hindi maganda yan, nakaka-apekto talaga sa pagtingin nila sa'yo. Kaya nga ang suggestion ko, total inumpisahan niya ito and this could even be his lasting legacy. At alam mo, makakabawi siya ng talagang gustong-gusto kung tanggalin niya yung pagiging selective at titiyakin niya na makukulong lahat. But unless he would do that, talagang patuloy na bubulusok yung kanyang popularidad. Bukod pa dyan, sa katotohanan, ma'am, na historically, kapag ikaw ay nasa huli o huling taon ng panunungkulan, talagang bumababa yung iyong rating. Talagang it's a given. Even si Pinoy, remember nung panahon niya, napakataas niya. But the last 2 years of his presidency, there was a marked decrease in his approval rating, trust and approval ratings. And sa panig ni Duterte, siya lang yata yung medyo kaiba kasi si Pangulong Duterte, in fairness, until the very end, medyo mataas siya, although bumaba. But ang point ko lang, it's common, kumbaga it's a common occurrence na kung ikaw ay patapos na, bumababa kasi tapos na yung honeymoon period, nagtawa nila sa'yo. Saka pag naging Pangulo ka, ikaw na ang tinuturo pag may problema, so ikaw ang nasisisi. So a lot of these things taken together would basically affect how the public would perceive you. So sa tingin ko, yun ang paliwanag dyan. Again, ma'am, kung gusto niyang mapanumbalik yan, talagang dapat, pangatawan niya itong sinimula niya. Kagaya niya, ba't kangan man nangako na bago magpasko, may mga malalaking tao na maghihimas ng reyas. Ngayon, wala pa. O bagamat sa totoo lang, hindi naman kaya talaga na madaliin, yun nga yung tanong, bakit ka nangako tapos hindi mo magawa? So nakaka-apekto yan sa sa tiwala ng taong bayan na binibigay sa'yo. Oo, pero hindi naman niya sinabing 2025 kasi. Attorney, sinabi ko bang December 2025? Hindi Wala akong sinabing taon. Naman kayo, pwede, no? Attorney, sandali may nababasa na ho ba kayo? Kasi next year, ready na yan pupwesto na yan. Natatakbong presidente, busy at magkakalaban? Meron bang malakas na panlaban si Marcos? Well, unang-una sa lahat, tingnan natin yung nangyari ng midterm election. So, medyo na-decimate siya doon. It was a slap on his face. Kasi sa totoo lang,
yung slate niya mas malakas kaysa sa slate halimbawa ng mga Duterte. Oo. No? Tingnan mo naman yung slate ng mga Duterte, si Kibuloy, hindi ba si Philip Salvador, hindi naman sa minamaliit natin sila. Pero talaga namang hindi ko rin maintindihan kung bakit dapat sila manalo. Pero ang slate halimbawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay mga usual suspect na alam mo pag tumakbo mananalo. And yet hindi nangyari yun. So that is an indicator na teka, merong Houston, we have a problem, ika nga. Pangalawa, as I said, malaki yung baluarte yung base halimbawa ng mga Duterte talaga eh. Sa totoo lang, mahirap siya talagang pabagsakin. And whether we like it or not, kaya naman nanalo si BBM, dahil nakipag-isa siya. Nagkaroon ng tinatawag na unity team. Tandaan mo, bago magkaroon ng unity team, 24% lang si BBM noon. Opo, totoo. Samantalang si Leni Robredo ay 25, di ba? Si Sara, more or less, may 30 yan. So talagang mahirap siyang talunin. Tapos lalo pa ngayon na nag-iba na yung ihip ng hangin, nag-iba na yung naratibo, nag-iba na yung focus, yung galit sa kanya medyo nawala kasi nailipat dito sa mga sangkot sa flood control. Lahat ito makakatulong talaga para sabihin na talagang siya ang frontrunner. Ngayon ang tanong, paano siya matatalo? Sa tingin ko, tama yung sinasabi ng mga kahit ng mga political analyst na kakamping ka, no? Alam mo na kasi may mga political analyst ngayon may kulay na eh. Ako kasi I try to be as objective as I can. Pero sabi ng mga kakamping na political analyst, kahit sila mismo umaamin na dapat magsanib puwersa ang mga kakamping, ang mga Marcos at iba pa para tiyakin na matatalo talaga si Sara Duterte. Because 30% is a big number. Bakit? Kasi hindi naman tayo two-party system. Multi-party system tayo which presupposes 30% in the midst or 30% considering na maraming kandidato is enough for you to win. Sa kaso niya parang 30 to 40 pa nung huling survey, di ba? Opo. Pero sandali, attorney. So, Duterte talagang obvious kasi siya eh. Sa mga service lumalabas talaga. So, ang busy niya hindi rin masabi kasi may lumalabas na Marcos. Amy Marcos. Kinakagat niyo ba yun, attorney, na magbibisi siya kay Sara? Ang problema kasi ni Amy Marcos, alam mo yung phrase na she's neither here nor there. Oo nga. Yun ang problema niya kasi whether we like it or not, talagang nakadikit siya sa kapatid niya. No? At malalim yung istorya ng pamilyang Marcos at embedded ang istorya na yan sa kamalayan ng bawat Pilipino. So mahirap alisin yung katotohanan na isa siyang Marcos. But on the other hand, ang hirap din naman magtiwala kung ikaw ay isang DDS sa kanya dahil ang feeling mo hindi siya talaga sa'yo. So yun yung nagiging problema niya. But anyway, it's too early to tell. Ang sigurado ko lang na tingin ko na medyo malakas would be Sara Duterte. Siguro si Rapi Tulfo. Kasi alam mo, I remember noong kalakasan ni Speaker Romualdez. Nagpapakomisyon niya ng survey eh. In fact, di ba remember at that time ang balita, siya ang Vice President. Tama. Si Romualdez ang magiging Pangulo. Even at that time, na nagpakomisyon siya, mas mataas nga siya eh. Kesa doon kaya Romualdez. So there's a possibility na pwede. Pasino mo, medyo tahimik siya ngayon. Kasi mahirap mag-ingay ngayon eh. Pagka tinira ka, by the time na eleksyon. Nag-iingay naman siya sa program niya. Sa TV. Pero hindi kagaya nung inaasahan, hindi ba? Kasi tama, totoo yun. Alam mo kasi malakas siya, pero yung supporters niya, hindi siya minamahal kung paano minamahal halimbawa si Pangulong Duterte. So ibig sabihin yung mga supporters niya, madaling mahikayat na lumipat ng preference. Tingnan mo historically, ang nangyari halimbawa kay Jejomar Binay, na nagkaroon ng survey siya ang number 1 kung tatakbong Pangulo. Pero yung may gusto sa kanya, hindi naman sobrang solid, siya lang ang gusto. So it was actually pretty easy to influence them to changing their mind. So talagang inabandon na siya. Ganon din yung nangyari halimbawa kay Grace Po, no? Kumbaga medyo phenomenon talaga doon kay Pangulong Duterte na talagang sobra yung suporta sa kanya na kahit anong mangyari, kakampi siya. And in fact, by way of extension, nakikinabang din si Sara Duterte dito. Let's face it, kung hindi naman dahil sa tatay niya, sa tingin mo ba, meron ba namang susuporta kay Sara? So, maliban dyan, as a general rule, wala kang masyadong solido na base.
So, ang ino-hope muna lang dahil reactionary yung mga Pilipino, yung tamang timing, maraming ganon. At yung timing na yun, para hindi masira, dapat planado yun. So, sa tingin ko, yun ang ginagawa ni Tulfo ngayon. Hindi siya masyado nag-iingay. Oo nga, oo, Pa-jab-jab oo. lang siya para at least away siya from the maddening crowd. And then when the time comes, that's when he will be pulling his punches. Okay, kung Duterte Tulfo, possible. Pero bang pwedeng malakas na lumaban kay Duterte? Actually, marami naman akong nakikita. Bam Aquino is a possibility. I guess na-encourage dahil doon sa kanyang showing sa resulta ng midterm election. In fact, he was number 2. So maaaring tignan niya yon. Pero syempre, sa totoo lang, hindi pa rin siya talaga ganun kalakas. Kasi alam mo, pag nag-number 1 or number 2 ka sa Senado, hindi ibig sabihin, pag tumakbo kang presidente or vice president, number 1 or number 2 ka. Ibig sabihin, gusto ka lang nila kung 12 ang pagpipilian nila. 12 naman ilalagay ko, sasama kita. Naalala mo si Edgardo Angara nung araw. Tama. Laging number 1, number 2 yan sa senatorial election. Tumakbong vice president, di nga. Ibig sabihin, hindi ikaw yung pinaka gusto. So yun ang nakikita ko, and historically, yun ang madalas mangyayari. At ang LP right now, whether we like it or not, medyo na-decimate sila, no? Hindi sila as powerful as they used to be. So tama din yung mga analysis na siguro if it becomes a parang some sort of a unit team where they will pull together the resources and come up with a candidate that could have a chance against the vice president. I guess that's the best route for them to take para siguraduhin manalo sila. Kasi may hirapan talaga sila kapag bawal 5 silang maglalaban o maghahati-hatian sila ng boto at the end of the day, pinakamataas pa rin kay Sara. Ito, attorney, last na lang, no? Kasi lumalabas ang pangalang Jun Vic Rimulya for president. So sabi niya, wala pa akong konklusyon, wala pang pinal, pero may possibility. May bango ba ang pangalan ni Rimulya? Siyempre mahaba pa naman yung panahon. Hindi natin masasabi. Pero sa ngayon, hindi ba binanggit niya nga, sabi niya, alam mo, bukas ako sa posibilidad. Yes. Na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Bukas siya sa posibilidad. Kaso ang problema, tayong taong bayan, hindi. So, kasi hindi ko makita kung paano siyang mananalo. Tama. Attorney, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Happy New Year! Salamat din po at Happy New Year po. At maraming salamat